Hi! Happy Friday! Nandito ako sa bahay ngayon at nagkaroon ako ng time na makapagluto. Which is, ang niluto ko ngayon is mung beans with a twist. Kasi Friday, alam nyo na, pagka Friday, nakaugalian, magluluto ng try natin. Kaya ko siya sinabing with a twist. Pasensya kung nag-ano kasi medyo sinisipon ako ilang weeks na. Kaya ako sinabing with a twist kasi nilagyan ko siya ng sotanghon. Ngayon, pag magluluto kayo ng ganito, is karamihan nyo lang siya ng tubig dahil alam nyo naman, ang ng sotanghon is inaabsorb nyo yung sabaw ng inyong lulutuin. So, try natin. At ipapakita ko sa inyo later kung ano yung ginawa ko. Simple lang naman, kung ano yung regular na pagluluto. As in, yummy. Saka, ang purpose nito, mabigat na to sa tiyan. Kahit hindi ka na magkanin, okay lang. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko siya niluto. Ang ating mung beans with a twist. As you can see, naggisa na po tayo dyan ng bawang, luya, at saka puting sibuyas. Tapos naglagay din po ako ng konting hipon dahil ayoko naman na yung puro hipon na siya. Yung konti lang ba para may lasa kasi hindi rin naman ako naglalagay ng artificial na flavoring. Tapos etong ating mung beans, nalaga ko na rin siya. Ready na rin po siya. Tapos meron din po tayo ditong dahon ng malunggay. Syempre pagka ganitong summer, kahit winter, hindi po ako nawawalan ng dahon ng malunggay kasi mahilig po ako sa mga gulay, especially that one. And then nagbabad na rin po ako ng 2 piraso ng sotanghon na imimix po natin dyan. Na-miss ko lang po yung pagkain na to kasi way back 1983 yung kauna-unahang bahay namin sa kabilang isla dati nung nagpapatayo pa dahil yung papang ko is nandito siya sa Saudi Arabia at that time. And then nagpatayo kami ng bahay doon. Naalala ko kasi ang uso pa noon is parang pakyawan yung tawag, and then pakakainin mo tapos pamimeriendahin mo yung mga workers na gumagawa ng bahay. So, isa sa mga recipe na to, ang niluluto ng mamang ko at saka lolo ko para isa sa mga uulamin ng mga magtatrabaho at gumagawa ng bahay. Kasama na rin dyan yung pritong isda. Kaso ang sinasahog lang po nila is native na manok, which is wala po tayong native na manok. And then back to my cooking, inilow fire ko lang po siya, na ilagay ko na rin po si mung beans. Hintayin lang ho nating kumulo, saka po natin ilagay si sotanghon na naibabad ko na rin. At gaya po ng sinabi ko nung una, is kailangang damihan lang po natin ng tubig kasi yung si sotanghon i-absorb po niya ang ating sabaw na ilalagay dyan. So medyo later on is, as you can see kanina nung kumakain ako, is na siya medyo dry, which is yun po yung consistency na gusto ko. So, ayun, nabubulol na tuloy ako. Ngayon, puntahan po naman natin ang ating malunggay at kailangan ho natin siyang hugasan dahil gaya ng weather need dito, hindi katulad sa Pilipinas. Dito kasi is minsan nagsa-sunstorm, so medyo dusty or windy yung weather dito. So, kailangan ho natin siyang ibabad ng konti sa tubig, saka po natin siya ilagay sa strainer, and then after that, pagka kumulo na yung ating gulay at saka yung ating sotanghon, is pwede na rin natin siyang ilagay dahil madali lang naman pong lutuin ang dahon ng malunggay kasi talagang yan yung isa sa mga pinakapaborito ko na gulay talaga na isinasahog kahit na anong klaseng gulay pagka didinengdeng man ako or
nagluluto po ako ng ganitong recipe. Again, thank you for always sa watching sa aking mga video. Naway nag-enjoy kayo today sa aking recipe at unang araw ng aking pahinga, kaya may time po ako na nagluto at medyo nakaramihan ko na naman ang aking luto. Ako kasi okay lang kahit na paulit-ulit yung aking ulam as long as may ibang twist naman. At bukas, isda naman ang ating lulutuin. Thank you so much!